Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito naman sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikwico. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya, ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si San Lucas ay isa sa pinaka-educated sa mga sumulat ng Bagong Tipan. Siya isang doktor, kaya nakapag-aral siya. Siya isang Griego, kaya magaling ang kanyang Greek. Sinikap niya na maging maayos ang kanyang pagsasalaysay sa 2 aklat na kanyang sinulat. Ang pangatlong ebanghelyo at ang aklat ng Gawa ng mga Apostol. Ang ebanghelyo ni Lucas ay nagsimula sa pag-announce, sa pagkalihi kay Juan Bautista at kay Jesus, na nagtapos sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang aklat naman ng Gawa ng mga Apostol ay nagsimula sa pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa pagdating ni Pablo sa Roma bilang isang bilanggo. Mga unang 50 taon ng simbahan. Paano nalalaman ni Lucas ang kanyang sinulat? Hindi naman siya kasama ng mga apostol at maaaring hindi niya nakita si Jesus. Nakilala ni Lucas si Jesus dahil sa kanyang pagsasama sa mga apostol, kay Maria at sa mga unang Kristiyano. Siya mismo ay isang direct eyewitness ni Jesus. Siya mismo ay hindi isang direct witness ni Jesus, pero na-interview niya ang mga direct witnesses. Alam niya ang kanyang sinulat sa Gawa ng mga Apostol kasi naging kasama siya ni Pablo sa pagmimisyon. Namatay si Lucas bilang isang martir. Ang ating pagbasa ngayon ay mga sumbong ni Pablo sa kanyang disciple na si Timoteo. Para siyang isang tatay na nagbibigay ng update sa kanyang anak sa mga pangyayari sa kanya. Nag-iisa na lang daw siya. Si Lucas na lang daw ang kasama niya. Iniwan siya ni Demas na pumunta sa Thessalonica, ni Crescens na pumunta naman sa Galacia, at ni Tito na pinadala niya sa Dalmacia, ni Tychicus na nasa Efeso naman. Pinakakaon niya kay Timoteo si Marcos, yung sumulat na ikalawang ebanghelyo, upang tulungan siya. At pinakukuha niya ang kanyang balabal at mga aklat kay Carpos sa Troas.
Isinumbong niya ang pagtatraidor sa kanya ni Alexander. Maaaring kasama nila ito noong una, ngunit ngayon ay kinokontra na sila. Si Pablo noon ay bilanggo sa Roma. Kahit na iniwan niya ang marami, patuloy siyang pinalalakas ng Panginoon at naramdaman niya ito na hindi siya iniwan ni Jesus upang ipagpatuloy pa niya ang kanyang pagpapahayag sa mga hentil. Hindi madali ang buhay ni Pablo. May tapat na kasama siya at may mga umiiwan naman sa kanya. Si Lucas ay isa sa mga naging tapat sa kanya. Kasama siya sa kanyang paglalakbay at pati na sa kanyang pagkabilanggo. Maraming narinig si Lucas tungkol sa mabuting balita dahil sa kanyang pakikiisa kay Pablo at sa pamamagitan ni Pablo sa ibang mga naunang mga Kristiyano na nakakilala kay Jesus. Malaki ang ginawa ni Lucas ng kanyang nalaman ay kanyang sinulat sa isang maayos na paraan. Pati tayo ngayon ay nakikinabang na sa mga sinulat niya. Basahin natin ang mga ito. Ang ikalawang Ebanghelyo, ang ikatlong Ebanghelyo, at ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. Maayos ang pagkasulat niya at marami tayong matututunan tungkol kay Jesus at tungkol sa pagpapatuloy ng simbahan ng mga gawain ni Jesus sa pamamagitan ng mga apostol. O San Lucas, ikaw ay ginabayan ng Espiritu Santo sa iyong pagsusulat tungkol kay Jesus at tungkol sa unang kasaysayan ng simbahan. Ipagdasal mo ako sa Diyos na maintindihan ko ang iyong mga isinulat at maisabuhay ko ang mga ito. Kung nasaan ka ngayon sa langit, makarating din sana ako doon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.